Or good afternoon all throughout the world. This is your friend, Brother Paul, sending you a short message about God. Ang kasabihan na life is too short. Yes, life is too short. Talagang napakaikli ng buhay upang gugulin natin sa mga walang halagang mga bagay-bagay dito sa daigdig na ito. To our fellow men, we need to share what we have. If we have more than enough, we need to share it to others because yan ang tinuro ng ating Panginoon. Doing good gives mystical pleasure. Pleases God who can bless you, the spirit, conscience. Give a savings feeling. Hindi po ba mga kaibigan? Ating kapwa. Huwag tayong mag-ipon dahil yan iiwanan lahat yan. Wala tayong madadala pagdating ng panahon na tayo ay kukunin na dito sa daigdig na ito. Lahat tayo pansamantala lamang narito. Hindi tayo tatagal dito sa daigdig na ito. Kaya mag-ipon tayo ng kayamanan na nandoon sa taas. Kasi ang buhay dito sa ating daigdig ay may hangganan. Subalit, mag-ipon tayo doon sa ating pupuntahan na walang hanggan. Negative. Kasi meron ngang isang maganda dahil alam natin na lahat tayo ay haharap sa Diyos. Doing good makes pleasing God or pleasing God. Pagtadtad ng kabutihan ang buhay mo, hindi ka natatakot na humarap sa Diyos. Excited ka pa nga dahil may awarding ceremony. Dahil alam natin, marunong maggantimpala ang Diyos. Ngayon, pag hindi ka gumagawa ng dapat mong gawing mabuti, halos natatakot kang humarap sa Diyos. Kaya lalong nagiging doble ang takot sa kamatayan. Dahil may paghuhukom na tinatawag. Matthew 16:27, the Son of Man will soon come in the glory of His Father and with His angels to reward all people for what they have done. Ang gantimpala ng Diyos ay para sa ating ginawa. So, dapat gumagawa ka ng mabuti, naglilingkod ka sa kapwa, naglilingkod ka sa kaharian ng Diyos dahil alam mong walang nasayang, may gantimpala. Sa sandali ang oras natin para mag-ipon ng mga kayamanan sa langit. Huwag tayong magsasayang ng panahon. Dapat araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, meron na dagdag tayong kayamanan doon sa langit. Revelation 20:12, I also saw all the dead people standing in front of the throne. Every one of them was there, no matter who they had once been. Several books were opened, and then the book of life was opened. The dead were judged by what those books said they had done. So, ang magiging halaga mo doon sa walang hanggan ay yung nagawa mo dito sa lupa na merong hangganan. May limitasyon, may bilang, kunti lang ang panahon. Hindi dapat nasasayang. Kasi ang magiging halaga mo doon sa eternal life, sa eternity, yung performance mo dito sa lupa. Siyempre yung kulang sa performance natin, pinupuno ng ating Panginoon. Lalo yung parang kang maligtas, hugasan ng mga kasalanan mo. Kahit ano naman ang gawin natin, di natin lubos na magagagawa. Kaya meron tayong kapagligtas na si Jesus. Pag tinanggay mo sa inyong buhay, kaligtasan ang sinasagot ni Jesus, hindi service, hindi ministry. Ikaw ang gagawa noon, kaibigan. Believing in the Lord Jesus Christ, in accepting Him in their life, saves you. But after salvation, after you have accepted Jesus, our Savior, then you have to follow Him, the Lord. That means, susunod ka, maglilingkod ka. Bawat araw na ipinahihiram, binibigyan tayo ng pagkakataong mag-impok ng kayamanan sa langit. Dapat hindi nasasayang. At habang gumagawa tayo ng mabuti, hindi niya nalilimutan yan. Do not forget to do or do not neglect doing good to yourself. Kasi kasali ka sa gagawan mo rin ng mabuti. Yung iba, ang buti-buting anak, ibinigay na lahat sa magulang. Ang buti-buting kapatid, ibinigay lahat sa kapatid. Pero pag tinignan mo siya, mukha siyang naghihinga ng tipaklong. Kasi hindi siya kumakain ng masarap. Hindi siya nagbibihis ng maganda. Wala na siyang wala na siyang pasyal. Pero hindi yun. Dahil ang sabi sa Mark 12:31, love others as much as you have loved yourself.
So, mahalin mo rin ang iyong sarili. So, what is this presumption here? That you love yourself. And it's not bad. God likes you to love yourself. Because you are not your own. You are God's. You were bought at a price. So, you are God's property. And you must love all of God's property, including yourself. Yung iba, minamasama pag mahal mo ang iyong sarili. Hindi, ang sabi ni Lord, mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. In other words, okay lang sa Diyos na mahalin mo ang iyong sarili. Kaya lang, mahalin mo rin yung iba tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, hindi sa sarili mo lang. Yun ang point. Hindi sinasabi ng Diyos na huwag mong mahalin ang iyong sarili. Mahalin mo sila ng gaya ng pagmamahal mo sa sarili nila. Dahil nakatitiyak na mabuti tayong magmamahal sa ating kapwa dahil mabuti naman tayong magmahal sa ating sarili. So malaking crime not to love yourself. Because when you don't love yourself, you have to loving in you and you cannot give what you do not have. Hindi po ba? So we need to love others but don't forget to love yourself also. Isa pa pong kinakatakutan lagi ng mga tao, anong mangyayari kaya kinabukasan? Anong mangyayari sa future? Marami yan, mahilig magtanong, naku pastor or naku brother, bumabaha na, malapit na maguna ang mundo. Huwag kayong mag-alala, mas malaki nga ang baha ni Noah noon eh. Walang tatalo doon, hindi bago yung baha na yan. Eh bakit po ganyan? Ay iba na ang klima. Maraming beses nang nag-iba ang klima ng ating planeta, kaya lang hindi pa tayo buhay sa daigdig na ito noon. Nag-iiba lang yan. Huwag kayong matakot. God is God of climate. May nagaganap ba? May nalalaglag ba? Diba? Lahat ng pumapatak sa lupa, alam yan ng Diyos. Lahat yan ay pinapayagan ng Diyos. Sabi nga nila, tumabingi daw ang mundo. Hindi po yan totoo dahil ang Diyos ang siyang humahawak sa atin. Siya ang nakakaalam ng lahat. Huwag natin problemahin yan kasi hindi dapat natin pinoproblema din naman tayo Diyos. Naku, paano po kaya ang global warming? Diyos ka ba? Hindi po. Eh, huwag mo nang pakialaman. Magtipid-tipid tayo ng kakagamit ng aircon para hindi mabutas ang ating ozone layer. Environment, lifestyle, yan ang dapat natin gawin. Hindi mo kayang pigilan matunaw yung mga bundok-bundok na yelo sa North Pole. Eh, paano kung lumubog yung mga mabababang lugar? Eh, doon ka tumira sa taas ng bulkan mayon. So, alam niyo kung bakit maraming nasasalanta ng mga baha kasi hindi naman natin dapat tinitirahan yung mga tinitirahan natin ngayong mga lugar. Hindi nararapat sa mga bagong architecture ngayon kasi lagi nauso na yung mga bungalow type. Hindi kagaya ng dati na talagang may silong, may mga haligi, matataas. Tapos sisisihin natin ang Diyos pag lumulubog. Itaasan mo ang bahay mo, may silong ka pa. Kaya mahirap yung bungalo ng bungalo lang ang bahay ngayon. Ginagaya natin yung mga bahay sa Amerika na ngayon, ayun, lumulubog na rin mga bungalo nila. Yung mga tabi ng ilog, tinitirahan natin. Hindi naman dapat tinitirahan yan. Tapos, yung mga gilid ng ilog, sinasakop mo, hindi naman sa'yo. Kapag umuulan, walang puntahan, di natural, papasok sa bahay mo. Dahil nandun ka tayo, ang nalulubog. Ang dami pang lugar sa planeta na wala pang bahay. Hindi rin binaba. Mali lang kasi ang lugar ng mga bata. Kaya dapat iniisip natin, huwag kayong matatakot sa mga ganyan. God is God. At kung gusto ba niya ilubog ang lahat tulad noon, di ba binuhay niya si Noah? Hindi ang dapat isipin nyo, ay di sana, pag pinalubog ang lahat, maisipan naman niya akong buhayin. So i-please mo ang Diyos dahil siya ang may hawak. Huwag mong hawakan yung hindi mo kayang hawakan. Huwag mong problemahin hindi mo kayang lutasin. At pag walang kalutasan, ay hindi problema yan. Dahil ang problema, may kakambal na solusyon. Pag walang solusyon, therefore, hindi problema. Hindi dapat pinoproblema kasi walang solusyon. Tanggapin mo lang, mag-adjust ka. Iniisip mo, ano kaya mangyayari from ganito, from pagdating ng panahon, para kayong sumaya. What to do in this short life? Live by the day. Hindi mo alam ang mangyayari sa isang taon, pero alam mo ba ang nangyayari ngayon? Hindi po. Hindi ngayon ka mabuhay dahil ito lang ang alam mo. Bakit ipinapass forward mo yung wala pa? Matthew 6:34, don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry.
about today. Tanim mo yan sa mga isipan niyo, mga kaibigan. Huwag mong alalahanin yung bukas, alagaan niya ang sarili niya. Ang alalahanin mo yung ngayon at siguradong yung ngayon, kayang-kaya mo yan sa tulong ng Diyos. Nanghihina lang ang loob mo kasi yung mga darating pa, sinusolve mo na ngayon. Pag nating yan, saka mo isolve. Malay mo naman, pagdating noon, wala ka na rito sa daigdig. Tapos pinuproblema mo pa, hindi doble ang ano mo. You have to enjoy the day. Savor the moment. Ang araw na ito ay hiram. Gamitin mo ng mabuti. Yung nakaraan kahapon, kumbaga sa pera, nagastos na yun, wala na. Yung bukas, promissory note lang yun. Hindi mo nga alam kung darating pa. Ngayon lang yung cash. Spend it. Enjoy it. Huwag mo ring sobrang i-save. Kasi yung gastos mo bukas, bibigyan ka ng Diyos ng panibagong budget. Binadgetan ka ngayon, di mo ginastos, kailangan bukas. Bukas meron na naman ibibigay ng Diyos because every morning there's a new blessing na binibigay ng ating Panginoon. Hindi po ba that's new? Hindi siya kulang. Kung minsan you are playing to save, hindi ka natuloy nag-enjoy, kakasave mo, kakatipid mo. Although mabuti naman yung nagtitipid kahit papano, pero dapat binabalance mo, mga kapatid. Dapat alam mo rin how to enjoy the day. Kasi ang araw na ito, pag hindi mo in-enjoy, hindi na ito babalik kahit kailanman, kahit ano pang gawin nyo. Tapos na to. So habang narito, lasapin mo. Bukas, panibagong grasya. Bukas, andoon pa rin ang Diyos. Napakaganda ng inilaan ng Panginoon para sa atin. No mind is conceived, no eye has seen. What God has prepared for those who love Him. Papaganda ng papaganda, hindi papangit, mga kaibigan. Huwag kang masyadong magpatakot sa mga nananakot lagi. Ang mahalaga, please God. Trust God. Enjoy the moment. Do good. And another thing, my friends, don't always hurry. Huwag kayong laging nagmamadali. Pag lagi ka kasi nagmamadali at nakakalimutan mo nang lasapin ang ganda yang ngayon, okay, natapos mo lahat ang gagawin mo. Maubusan ka ba naman ang gagawin? Di ba hindi naman nauubos ang gagawin? Hindi naman nauubos yan. Pero ang nawala sa iyo, yung araw na yon, yung enjoyment na para sa araw na yon, forfeited na, tapos na, hindi na babalik. Siyempre naman, kung may deadline ka, dapat magmadali. Pero wag mong gagawin yung buong buhay mo ay isang buong pagmamadali. Kasi sandali lang ang panahon dito. Dapat marunong kang mag-pacing. Well, how do you enjoy the day? Don't live on rewind or fast forward. Huwag kayong magpatali sa nakaraan. Tapos na yun. Huwag nyo ring laging isipin yung darating pa dahil wala pa yun. Itong moment na ito, pag inubos mo sa pag-iisip ng nakaraan, hindi mo na-enjoy yung moment na ito dahil nadoble yung oras na binigay mo sa nakaraan, right? Ngayon, pag inisip mo yung darating pa, nadoble yung oras mo na darating pa, pag dumating na siya at yung ngayon ay binibigay mo na sa kanya, sino ang nanakawan? Yung ngayon. Do not give to yesterday, do not give to tomorrow by stealing from today. Because today is all you have. Kailangan yun malasap. Most worry and pain comes from regret about the past and fear about the future. All things will never help you. Matthew 6:27, can any one of you by worrying add a single hour to your life? The obvious answer is no. Ang Panginoong Hesus ang nagsasabi nito. Sa palagay nyo ba naman, kahit ano ang gawin nyo pag-alala, kaya niyong dugtungan, iisa lang ang buhay nyo? No, you cannot. Hindi nyo pwedeng dugtungan, pero pwede nyong paiksiin. Pwede nyong bawasan, mahaba man. Kung sa hinabahaba-haba noon, wala kang nalasap na gustong malasap ng Diyos. Gusto ng Diyos na malasap mo. Philippians 3:13, sabi ni Paul, but I forget what is behind and I struggle for what is ahead. Yung tapos na, tinatapos ko na yan. Nililimot na dapat yan. So what do you do? How do you do? Minimize pain and how you maximize pleasure in life. Forgive.
Kailangan matuto tayo magpatawad. Paulit-ulit tayo. Kasi ito ang pinaka-paulit-ulit na tema ng Bible, ang forgive. Minsan ka nang nasaktan ng tao na yun. Tuwing naaalala mo yun, nasasaktan ka ulit. So, minsan lang sinaksak yung puso mo, tuwing ginugunita mo yon ng may sakit, may hinanakit, galit, ikaw ang sumasaksak ng sarili mo sa puso mo pag paulit-ulit inaalala mo yon. Eh, sabi ng Diyos, bakit ang daming piklat ng puso mo? Kasi sinaksak po ako noon ni ganon. Bakit ang daming sugat? Pagkatapos noon, ako na ang sumaksak sa sarili ko kasi naaalala ko yung mga hinanakit na ginawa sa akin ng aking kapwa. Ba't mo ginawa? Kasalanan mo yan, sabi ng Diyos. So, minsan ka na palang nasaksak, dapat kalimutan mo na para hindi ka na masaksak muli. Pero pag lagi mong inaalala yung nakaraan, ikaw na ang nagpapahirap sa buhay mo noon. Kaya ang tinuturo ng ating Panginoon, forgive. Why forgive? Kasi hindi mo na pwedeng ibalik yung panahon dahil nangyari na. Magpatiwatiwari ka man dyan, hindi mo na maibabalik. So, magpatawad ka para yung natitirang oras sa buhay mo, huwag madamay doon sa nasira na noong nakaraan. Lumalaki yung sira habang hindi ka nagpapatawad. And anyway, it is very difficult to forgive. Forgive and forget. Gaano ba karami ang mga nariyan na ang daming hinanakit sa mga magulang nila na nasa mga puso nila dahil napakaraming napasag na palayok sa mukha ng nanay nyo. Dahil mainitin ang ulo, laging galit sa inyo. Pero yung iba nyong kapatid, hinihimas-himas pa niya yung mukha. May ganun kasi, di ba? Okay, unkind sa'yo ang mga magulang mo noon. Pero noon pa yun. Tapos na yun eh. Habang inaalala mo ngayon, ikaw ang nasasaktan sa sarili mo. So, dapat malaman mo, ikaw nang gumagawa niyan, na hindi na maulit. Wala na yung mga magulang mo, di ba patay na? Ba't ang dami mo pa rin pasa? Kasi inaalala mo yung mga hinanakit mo nung araw sa iyong mga magulang mo. Sino may kasalanan? Di ba ikaw? So tandaan nyo mga kapatid, anuman ang atraso sa inyo ng mundo, ng taong ito, hindi na yon matatanggal kasi tapos na, nangyari na. Ang pwede nyo nang gawin, huwag nyo nang i-replay, huwag nyo nang i-replay, i-replay. Kalimutan, kayo ba pag nakakita ng mga pelikula na pangit na nasa pelikula, di ba ayaw nyo na nire-replay? Kaya ba't nyo pa nire-replay yung mga sama ng loob, mga galit, mga hinanakit? Tama na, huwag nyo nang i-replay, kalimutan nyo na yan. Self-tortured na yan sa sarili nyo. Sabi nga ni Paul, I forget what is behind. If you cannot forget it, because you're godly, at least forget because you're wise. Because you are the beneficiary when you forgive and forget. So, lalo't namatay na kaya niyo pa ba yan sa lupa para gumanti kayo? Wala na. So, kahit gumanti kayo, hindi na rin ibabalik yung natanggal sa inyo, yung nasaktan sa inyo. So, ang pinakamaganda sa inyo ay ibaon nyo na, kalimutan nyo na. At travel on as best as you can. Marami pang natirang pagpapala ang Diyos. Ngayon, nabubulag tayo. Hindi nakikita yung mga pagpapala kasi dati natin nililingon yung mga dati natin mga pait at dusa at hirap ng buhay natin. Nadadaya tayo. So this is the work of the enemy. The enemy deceives us to tie down to the past and to scare about the future that you forget to enjoy today. Si Lord ang may sabi, live by the day. Late tomorrow, worry about itself. Alam niya ang itinuturo niya sa atin. At panglima, that we should do in this short life, prepare to meet your God because you will. Ecclesiastes 12:7, pag namatay tayo, the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to the God who gave it. Yan ang sure. Hindi tayo sure kung tungkol dyan sa mga mangyayari sa mga planeta, pero may isang sure, you will meet your God. So prepare for it. That's why you do good. Kung ano man ang good na yon, kayo ang mag-define sa buhay nyo. Kasi alam nyo rin kung what is bad. Do good. Make peace with God. Banggain nyo na lahat, wag lang Diyos. So mga kapatid, itutuloy natin to sa mga ibang araw. Maraming salamat, Panginoon. Maraming pong salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa lahat, sa buhay, sa
na patuloy mo binibigay at pinagkakalob sa bawat isa sa amin. Naway ang bawat isa sa amin maging matatag, maging matibay, maging matulungin sa aming kapwa at maging mapagpatawad at makalimutan ng lahat ng mga hinanakit at sakit ng mga lumipas na makalimutan na at mabuhay tayo sa ngayon. Mabuhay kami sa ngayon, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy mo paggabay sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po. At mga kaibigan, ito po ang iyong lingkod, si Brother Paul na nagsasabing bye-bye. God bless everyone and take care.